Hey fighters! It's Mimi, your little freedom fighter. Always tells to you that my faith journey never stops. So for today, ililipat na natin itong 3 fresh basil. Ayan. Ayan. Binigay siya ni Coach Lloydie na nakilala ko sa Glorious Hope program, one of the ministries sa CCF, nung nag-volunteer ako as a life coach doon. So, overdue na nga siya kasi December niya to binigay itong pot nito at sabi niya sa akin, ilipat ko sa pot, yung bigger pot. And busy, ang daming ginawa. So, ngayon ko pa lang siya magagawa. At ang month ngayon ay January. Sobrang tagal na rin talaga. And bago sila malanta, ililipat na natin. And tignan nyo na nga, may isa nga dito, tagilid na siya. So, kailangan na talaga niyang ilipat sa bigger pot para makahinga-hinga na siya ng mabuti. So, ilang beses na itong nalalanta, as papabayaan ko sa initan, buti na lang na-revive natin sila. And say hi to one of my kitty cat. It's him, Echo. Say hi! Ay! Ay! Bala natin, baka magwala. Okay, let's do this. Ayan, so, kinuha ko na at ibinaba ko na itong empty pots na to. May dating nakatanim dito, kaya tatanggalin muna natin. And actually, I'm doing this, matagal na rin, natigil lang. Pero pinapabalik ako ng work. Kasi tingnan nyo naman, nag-provide siya. Ginamit niya si Coach Lloydie para maibalik ako sa pagtatanim ng mga herbs and spices. Kasi gusto ko yung farm to table na concept na ikaw yung magtatanim tapos i-harvest mo, lutuin mo, diba? Natutunan ko yon sa US, yung nag-intern kami. Kasi meron kaming event noon na farm to table. So, may pinuntahan kaming farm na malapit sa resort. Kasi, I'm working there in a ski resort dun sa US nung nag-intern na ako. So, may malapit doon na nakakilala nila na may farm. Laki, hektarya yung farm nila. Doon ako na-inspired na ang ganda, no? Farm to table. And ang maganda rin sa US, sinusuportahan nila yung mga farmers nila. And through that, from there, diba? From there, sabi ko kapag uwi ako ng Pilipinas, gusto ko ng ganyan. Yung may greenhouse, yung merong lupa na tataniman, tapos diba, yung tanim mo, pag hinarvest mo, yung gagamitin mo para lutuin at ihanda at pakain sa pamilya mo. Diba, ang ganda nun. Kasi sure na sure ka na malinis at alam mo kung anong chemical na ilagay, ganyan. Or pwedeng natural way yung fertilizer na gagamitin mo. Kasi ngayon, kahit gulay di ba, may chemical na because of yung mga ini-spray para naiwasan yung peste, yung mga ganun-ganun. So, ilang beses ginagawa ko na siya, lalo na nung unang taon ko dito sa Pilipinas, nung umuwi ako from Dubai. Nakapagtanim ako ng spinach, nakapagtanim ako ng basil, nakagawa nga ako ng peso because of that. And natigil kasi na-discourage ako. Bakit? Siyempre, di pa okay yung doon sa kabila namin property, wala pang greenhouse. Yung mga ganito kasi, mga delicate sila. Yung bang maselan, so kailangan tamang sunlight lang. Hindi pwedeng tirik sa araw sila. So, yun, tinutuka din ng mga ibon. Ayun, na-discourage nga ako dahil nga tinuka ng mga ibon yung mga tanim ko na sisidlan. Yung binhi, yung maliit pa lang, yung pa-sprout. Hindi ko alam yung term Hindi talaga kami sa farming. Medyo may alam lang dahil kay Papa dahil mahilig siya sa mga farming, sa pagtatanim, sa mga plant, sa mga puno.
yun, tinuka. Eh di, isang hilera yung lettuce, hindi na tuluyang namunga. Tapos sabi ko, next time na lang. Pero trinay ko pa rin. Nilagyan ko ng net. Hindi naman maayos yung pagkatubo. Kasi parang ito yung net, ito yung tanim, tapos ito yung net. Parang nahihirapang umusbong yung mga lettuce. So, dapat na pag-usbong may harang kasi. Yun. And sabi ko, next time na lang, magre-request ako na gumawa si Papa dun sa kabila naming property, ng greenhouse. So, nagawa na siya ngayon pero medyo natigil. May iba namang proyekto si Pape. So, ito muna yung gagawin natin, diba? Para hindi makahinga-hinga na sila. Sabi rin ni Lord na pinabalik na ako ni Lord sa ganito. Kasi nga, kung ano yung mga talents, gift, abilities, skills na binigay ko sa iyo, i-flourish mo by improving, developing, and practicing it. So, i-maximize mo and use that as a tool, as a platform to reach out, lost people, and point them back to me. Yun, di ba? In a creative way. Kasi, meron akong narinig, napakinggan sa podcast na mag-share ng gospel, hindi naman maraming ways. There's some creative ways to do that. Hindi lang yung totally may title ka or you're using gospel track. Pwede rin in a creative way like singing, di ba? Kung ikaw yung taong may ganong talent, songwriting, singing, through that, di ba? Napopoint mo yung mga tao. Through that song, napopoint mo yung mga tao papunta kay Lord. Or through art, yung painting. So, ganun siya. Marami siyang way. Diba? Maraming way. Na through that your talents, bring them back to me. Ganun. Hindi mo gagamitin yung talent mo. Or, sa akin na lang. Sabi talaga ni Lord na may talent na gamitin mo for my glory. To bring those people na lost sa life, pabalik sa akin. Bring back them to me by pointing them to me. Oh, gulo no? Basta kaya niyo yan. Kaya niyo i-analyze yan. Bibigyan kayo ni Lord ng wisdom to understand what I'm saying. Alright. Yun. At saka meron, through my quiet time, yung lagi sinasabi ni Lord na, get up, go out, live. Yan. Tapos na yung season mo ng process, time to go out, be a mouthpiece to the other people, share them about me, kung paano gumalaw ako sa buhay mo, kung paano kita napalaya sa depression, sa anxiety, sa slavery ng kasalanan, at paunti-unti pa kitang pinapalaya sa mga iba't ibang areas ng mga idols, diba? And nakatulong yung Glorious Hope sa akin to know those issues, unresolved issues na meron ako. Na-inopen niya eh. Kita ko yung pattern eh. Diba? So, ayun. Gusto ko magawa. At ang ingay. Hindi ko naman ito pwedeng gawin sa loob ng kwarto, diba? Wala pa akong budget na bumili ng noise cancellation portable or yung cordless na mic. So, kung anong meron nga na resources na meron sa media, gamitin mo like si Moises, diba? Through that stuff, marami siyang ginawang miracles. So, whatever you have that, gamitin mo, maximize mo. And pag dadating din yung time, diba, i-upgrade ko. Yung dapat i-upgrade ko sa'yo. That's it for today, fighters. Salamat sa pagsama sa akin na ilipat ang mga basil sa mas maganda at malaking pot. So, ito sila at ang kalat. Pero dilinisan ko na. Okay, bye! See you again!